Ay, walang yaka! Ito ang takbo! Kung napapansin mo sa social media ngayon, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng dating komedyante ng Bubble Gang na si Diego. At hindi ito dahil sa bagong teleserye, pelikula o comeback project, kundi dahil sa mga viral videos na nagpapakita na siya ay nagtitinda ng cellphone sa Green Hills. Sa unang tingin, halos automatic ang reaksyon ng maraming tao. Ano nangyari sa kanya? Parang sayang naman, tinanggal ba siya? Ganito na lang ba siya ngayon? At dito na pumapasok ang problema, ang mabilis na paghuhusga base sa maikling video. Dahil kung isang bahagi lang ng kwento ang nakikita mo, mali talaga ang magiging conclusion mo. Kaya bago ka maniwala sa mga sabi-sabi, kailangan mong marinig ang buong kwento. Dahil ang totoo ang nangyari kay Diego ay hindi simpleng pagbagsak, isa itong malinaw na halimbawa ng diskarte, timing at pag-intindi sa realidad ng buhay, lalo na sa showbiz na walang permanente. Tulungan niyo po ako, nawawala po ako. Nawawala ka? Palagay ko hindi ka nawawala eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Tsura mo, palagay ko sadyang iwinala ka ng magulang mo. Balikan natin, sino nga ba si Diego bago pa siya sumikat? Si Diego ay lumaki sa Pasay City. Nag-aral sa Don Bosco. Isa siyang simpleng tao na walang koneksyon sa industriya. Walang padrino, walang backer. At lalong hindi siya yung tipong pasok sa standard ng showbiz. Sa madaling salita, wala siyang advantage. Kaya ang entry niya sa industriya ay hindi bilang artista kundi bilang production assistant sa GMA. At kung alam mo ang trabaho ng PA, alam mong hindi ito biro. Siya yung taga-abot ng script, taga-asikaso sa set, taga-ayos ng gamit. Siya yung laging pagod, pero hindi nakikita. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Siya yung laging present, pero walang spotlight. Pero dito nahubog ang mindset niya. Dito niya natutunan ang hirap. Dito niya natutunan ang halaga ng trabaho. Dito rin niya natutunan na sa likod ng bawat artista, may mga taong tahimik na nagtatrabaho at isa siya doon. Dito niya nakita ang buong sistema ng showbiz. Hindi lang ang saya sa harap ng kamera, kundi pati ang hirap sa likod nito. Hanggang sa dumating ang araw na magbabago ang lahat. Sa isang taping ng Bubble Gang, kinailangan ng extra. Walang available na artista. At sa dami ng tao sa set, may isang napansin si Michael V, si Diego. Hindi dahil artista ang dating niya, kundi dahil sa kakaiba niyang itsura at natural niyang reaksyon. Sinalang siya sa eksena. Walang rehearsal, walang training, walang expectation. Pero nung umarte siya kahit simpleng tingin lang, natawa ang lahat. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa pagiging production assistant, naging extra. Hanggang sa maging regular cast. Bindangin niyo ang mga cheres na julaban, okay? Go for the gold! Go for the highest level, mga friendship. Go lang, go lalo, mga churba. Keber lang, okay? Oh, tara, group hug, mga mare. Hanggang sa maging isa sa pinaka-iconic na komedyante ng Bubble Gang sa loob ng mahigit 2 dekada. At dito papasok ang isang bagay na bihirang pag-usapan. Hindi swak ang itsura sa standard ng showbiz, pero hindi iyon naging hadlang. Sa halip ginawa niya itong lakas. Yung mukha niya, yung expressions niya, yung pagiging natural niya, yun ang naging puhunan niya. Habang ang iba ay pilit nagiging perpekto, si Diego ay naging totoo. At doon siya minahal ng masa. Sa loob ng mahigit 20 years sa Bubble Gang, naging bahagi siya ng hindi mabilang na sketches, guestings at comedy segments. Nakatrabaho niya ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. At kahit hindi siya ang bida, siya ang naging scene stealer. 500 lang? Uy, bes, ang ganda. Sapatos na naman, isosot mo ba yan? Ay, hindi. Tatago ko lang hanggang mabulok. O kaya, bibili ako ng kutsilyo na nakahiwa ng sapatos para may mahiwa naman ako. O kaya, hihintayin ko ang birthday mo para may panregalo na ako sa'yo. Pero utang na loob, huwag mong titignan habang binibili ko. Yung tipong kahit saglit lang siya sa eksena, siya ang naaalala. Pero habang tumatagal ang panahon, nagbabago ang mundo, dumating ang social media. Unti-unting nagbago ang panlasa ng audience. Mula sa long-form TV shows, lumipat ang atensyon sa maiikling videos. Mula sa scripted comedy, naging mas patok ang raw at relatable content. At dito naapektuhan ang maraming artista. Nabawasan ang ratings ng TV shows.
Nabawasan ang projects, nabawasan ang kita, at mas naging kompetisyon ng mundo ng entertainment dahil kahit sino ay pwedeng sumikat online. Sa madaling salita, hindi na tulad ng dati ang showbiz. At dito makikita ang kaibahan ni Diego. Habang ang iba ay nahirapang mag-adjust, si Diego ay matagal nang handa. Dahil matagal na niyang naintindihan na ang kasikatan ay pansamantala. Kaya habang kumikita siya noon, hindi siya nagwaldas, hindi siya nagpakampante, hindi siya umasa sa iisang source ng income. Nag-invest siya. At isa sa pinakamahalagang desisyon niya ay ang pagpasok sa negosyo sa Green Hills. At bakit Green Hills? Dahil alam niya na ito ang isa sa pinakaaktibong lugar pagdating sa gadgets sa Pilipinas. Dito pumupunta ang mga tao para bumili, magbenta, mag-trade at magpa-repair ng cellphone. Ibig sabihin araw-araw may demand. At bilang isang praktikal na tao, nakita niya ang opportunity. Dagdag pa dito ang kanyang pangalan. Dahil kilala siya ng tao, mas madaling magtiwala ang customers sa kanya. At hindi lang ordinaryong tao ang bumibili sa kanya. May mga artista, vloggers, at kilalang personalidad din na sa kanya kumukuha ng gadgets. Ibig sabihin kahit nasa negosyo siya, dala pa rin niya ang koneksyon niya sa showbiz. Ngayon, balik tayo sa tanong, bakit siya nawala sa Bubble Gang? Noong May 2022, nagkaroon ng malaking reformatting ang Bubble Gang. Binago ang direksyon ng show para makahabol sa bagong henerasyon, mas bata, mas mabilis, mas digital. Sa pagbabagong ito, ilang veteranong cast kabilang si Diego ang hindi na isinama sa regular lineup at dito nagsimula ang maling kwento. May nagsabi na tinanggal siya, may nagsabi na nawalan siya ng career. May nagsabi pa na naghihirap na raw siya, pero ang totoo, hindi siya nawala. Nananatili siya bilang associate producer ng Bubble Gang. May trabaho pa rin siya, may kita pa rin siya, at bahagi pa rin siya ng industriya. Ang nawala lang ang exposure sa camera. At dahil dito, mas nabigyan siya ng oras para tutukan ang negosyo niya. Kaya ngayon makikita mo siya sa Green Hills, hindi bilang artista, kundi bilang negosyante nakikipag-usap sa customer, nakikipagtawaran, nag-aasikaso ng units. At para sa iba nakakagulat ito. Pero kung iisipin mo, ito ang tunay na diskarte. Habang ang ibang artista ay naghihintay ng proyekto, si Diego ay kumikita araw-araw. Habang ang iba ay naapektuhan ng pagbaba ng kita dahil sa social media, siya ay may sariling sistema ng income. Habang ang iba ay natatakot mawalan, siya ay may kontrol sa buhay niya. At higit sa lahat, hindi niya kinalimutan ang tumulong. Mahigit 14 years na siyang nagsasagawa ng feeding program para sa mga bata. Galing sa sarili niyang bulsa. Hindi para sa publicity, kundi dahil iyon ang pinili niyang gawin. At dito mo makikita ang tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi lang kung gaano ka kasikat, kundi kung gaano ka ka-stable, kung gaano ka ka-practical, at kung gaano ka marunong magbigay. Sa kabuuan, ang kwento ni Diego ay hindi kwento ng pagbagsak. Ito ay kwento ng isang taong nagsimula sa wala, nabigyan ng pagkakataon. Ginamit ang kanyang kahinaan bilang lakas, hindi hinayaang maging hadlang ang itsura, naging matalino sa pera, nag-invest sa tamang lugar, nag-adjust sa pagbabago ng industriya at nanatiling grounded. Kaya sa susunod na makita mo siya sa Green Hills, huwag mong isipin na dating artista na lang. Isipin mo siya bilang isang taong nagtagumpay sa mas praktikal, mas tahimik, pero mas matibay na paraan.